Learning journey of a forex trader. So akala nila kasi pagka-try mo ng forex, konting challenges, maging successful ka. Hindi. Sobrang dami pang pwede mangyari. Dito sa video na to, 10 yung pag-uusapan natin. Yung iba nagko-quit agad sa number 2, number 3, number 4. Hindi na umaabot sa number 6, 7, 8, 9, 10. So, ready ka na ba? Let's go! Ito yung stage 1. Ito yung excitement na stage. Lahat naman tayo dito nang gagaling. Bakit mo bigla nagustuhan yung forex? Siyempre, nakita mo may kumikita. Nakita mo nasa bahay lang sila. Nakita mo nagwi-withdraw sila ng mga profits nila. Nakita mo kung saya-saya ng buhay nila. Nakita mo nagka-travel sila. Lahat talaga nang gagaling dito sa excitement phase. Lalong-lalo na ako. So, paano ba ako na-enjoy sa forex trading? Very simple. May friend ako na magaling mag-trade. Tapos, kumikita siya nang nasa bahay lang siya. Tapos, ang laki pa ng kinikita niya. Eh, ako, yung ginagawa ko ng mga times na yun is nagbe-business ako, nagse-sales ako, ang dami kong kinakausap tao. Pero siya, nasa bahay lang siya, mag-isa siya, pero mas malaking kinikita niya sa akin. So, sino ba naman di ma-excite dun? So, yun talaga yung stage 1, excitement. Kaya mo itatry isang bagay kasi excited ka. Feeling mo magiging successful ka dun sa bagay na yun. Kaya dito sa stage na to, 100% yung energy mo, pero 0% yung skill mo. Number 2, itatry mo siya. Tatry mo, di ba? Ang sesay mo, nag-aaral ka, may mga modules ka pa, may mga idol ka na mentor sa YouTube, iniisa-isa mo yung mga indicators, tinatry mo sa demo account mo. Ito pa yung malupit, nananalo ka sa demo account mo. So, isa ka doon sa mga nananalo sa demo account, comment mo nga. I'm sure marami yan kasi isa ako doon. Pero ito yung malupit. Okay, feeling mo ready ka na? Confident ka na kasi tuloy-tuloy yung panalo mo. Pagka-live mo, okay, ano nangyari? Hindi ka kumikita, hindi nag-work. So, feeling mo, parang rigged. Itong live trading na to sa demo, kala ba pareho lang yung price? Eh sa demo nanalo ko, sa live hindi. So, in short, tinry mo, pero hindi siya agad mag-work. So, anong gagawin mo? Punta tayo sa stage 3. Mag-aaral ka pa more. Feeling mo yung strategy na ginawa mo dati, hindi pala sapat. So, feeling mo, more knowledge equals more income. So, anong gagawin mo? Aaralin mo yung mga Wyckoff, aaralin mo iba't ibang mga indicators, technical analysis, fundamental analysis, lahat itatry mo. Kasi feeling mo, you lack the knowledge. Which could be possible naman. Pero remember, ako naniniwala talaga ako na forex trading is 20% skills and knowledge and 80% mindset and psychology. So, sa dami ng inaral mo, sa dami ng gusto mong i-execute, dito na tayo sa number 4. Ano mangyayari sa'yo? Bam! Overwhelm ka. At sa overwhelm mo, dun papasok na yung mga anxiety mo, yung stress mo, na feeling mo, ginagawa mo naman lahat, inaral mo naman lahat. Bakit kaya hindi nag-work yung forex para sa'yo? Inaral mo naman lahat ng indicators, pati yung Fibonacci, sinama mo na sa strategy mo, pero bakit ganun? Wala pa ring results. Going back to my point na kapag stress ka, pressured ka, dami kang iniisip, na-anxious ka, mahirapan ka talaga mag-profit sa trading account mo. Kasi nga, 20% skills and knowledge, and 80% mindset and psychology. Ang tanong kasi doon is gaano ka magiging consistent sa mga trades mo sa sobrang daming gusto mong i-confluence. So, ibig sabihin ng confluence is when you combine 2 or more trading techniques or analysis to increase your chance of winning. So, for example, yung price nasa support. Bumaba na siya sa support. Tapos, yung RSI, yung sinasabi niya, oversold na yung price. So, therefore, ang nangyari, dalawang confluence. Nasa support, ibig sabihin kasi na nasa support, you will buy. And yung RSI nag-oversold, that's another confluence. So, meron kang 2 points. So, in short, kapag sobrang dami nga ng confluence mo, 10, 20, overwhelm ka talaga, or worse, hindi ka makakapag-trade sa dami ng iniisip mo. Which brings us to the next stage, stage 5. Ito na yung critical point of quitting. Kasi, isipin mo na lang kaya ka magko-quit kasi lahat ng effort mo nilalagay mo, buong puso nilalagay mo, halos lahat ng time mo nilalagay mo sa pag-aaral ng forex. Baka nga ilang beses ka nang na-wipe out sa time na to, tapos wala ka pa rin nakikitang results. This is stage 5, sobrang dami talagang nagko-quit. Kasi ito na talaga yung anday mo nang nakikitang ibang opportunity. Gusto mo na lang magtrabaho, gusto mo na lang mag-business, feeling mo yung forex trading hindi para sa'yo. May mga times talaga na aataking ka ng anxiety. Kasi nga, ilang months before nun, iniisip mo na lahat ng goals mo, kuha mo na. Diba? Kasi nga, nag-all-in ka sa forex. Pero, ayun, wala. So, at this point, meron kang dalawang choices. Choice number 1 is magkukwit ka na lang. Mag-grass is greener mentality ka na lang. Which yun nga, hanap ka na lang ng ibang opportunity ulit. Na feeling mo kasi yung vehicle, yung may problema.
Or number 2, hindi ka magkukwit. Kasi sinasabi mo sa sarili mo na kasama lahat to, kasama tong challenge na to. Talagang kailangan ko mag-struggle sa simula and never ever akong magkukwit. Ang gagawin ko dito is i-outgrow ko to. Okay, so sa mga pumili sa number 2, pupunta sila sa stage 6, which is yung may enlighten ka. Dito sa enlightenment, babalik ka sa basics. Kung saan yung pinakagamay mo na basic, doon ka talaga magsisimula. And starting this stage, makukuha mo na yung sarili mong strategy, yung sarili mong touch sa forex trading. And ang kinagandaan dito, mas madali ka maging consistent. Kasi nga, basic siya, kaya mas madaling ulit-ulitin. So siguro sa stage na to, alam mo na na hindi paramihan talaga ng knowledge sa forex trading. Kaya lang kasi, mostly talaga ng forex traders, dadaan sa stage na yun. So dito sa stage na to, ano mangyayari? Mas madali nang sundin yung strategy mo, yung trading plan mo. Therefore, makakita ka ng konting consistency. Makikita mo na nagsusunod-sunod yung mga panalo mo. Pero syempre, may mga talo pa rin naman. Makikita mo na hindi ka na masyadong greedy sa point na to. Kasi nga, natuto ka na sa mga previous mistakes mo. So, napaka-importante ng stage na to. Stage 7, dito na yung i-grow mo or i-build mo yung trading plan mo. Ito na yung aalisin mo, yung mga ayaw mo na technique, ayaw mo na strategy, at ipapasok mo yung feeling mo na nag-work naman. And then, ang gagawin mo, syempre, ite-testing mo muna to. Demo or backtesting. And magulat ka unti-unti, nabibuild mo na yung trading plan mo. Remember, yung trading plan, halos wala kang kapareho nito. Kumbaga sa tao, wala ka talagang kapareho na karakteristik. Iba-iba talaga tayong lahat. So, anong gagawin mo? Ganun lang din. Grow ka lang, tuloy-tuloy mo lang, tanggalin mo lang yung mga ayaw mong strategy, lagay mo yung feeling mo mga nag-work, test and verify ka lang lagi. Lagi ko sinasabi sa inyo, kahit kami nila Coach X, sila Coach V, everyday pa rin kami nag-grow, everyday pa rin kami nagkakamali, kaya everyday pa rin kami may tinetesting and bine-verify. And number 8, ito stage 8 is magsistick ka na sa trading plan na yun. Bakit? Kasi yung trading plan na meron ka ngayon is yun yung lahat ng alam mo, simula nagsisimula ka pa lang, diba? Lahat ng pagkakamali mo, lahat ng dugot pawis mo, nandun. At dahil nandun lahat ng dugot pawis mo, mas tiwala ka dun. Kasi mas binaktest mo siya, mas dinemo test mo siya, and mas naintindihan mo yung mga reasons behind sa trading plan mo. Therefore, mas tiwala ka and magsistick ka talaga. Yun yung stage 8. And stage 9 is yung magiging consistent trader ka na talaga. Magugulat ka sa results mo. Parang pagising mo na lang, consistent ka na agad. Akala mo malayo ka pa, pero malayo ka na. And then, ito na yung stage 10. Ito na yung magko-compound yung pera mo. Nakakala mo na dati yung ginagawa lang natin, di ba? Kino-compute lang natin na in 5 years, magkakaroon tayong $1 million. Diba? In 10 years, magkakaroon tayong $3 million. Kala mo dati, hanggang computation lang, pero ngayon, unti-unti na siyang nagkakatotoo. So, ang tanong is, nasan ka na dun sa 10 stages na yun? So, kita-kits tayo sa next video, and Merry Christmas!